Yung sektor na yon, Mm. alam nila na hindi yun sapat. Oo, yung 5,000. Oo. So, baka ilang araw lang yun eh. Simulan na natin Oo. ang pagpapasada po ng mga balita. Pasada ng balita. Makakatanggap nga po ng 5,000 pesos na subsidy ang public utility vehicles or public utility vehicles o PUV simula sa susunod na linggo. Inanunsyo po ito ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ng Secretary or kalihim nito na si Rex Gatchalian sa isang press briefing kanina. Nagsisimula muna sa Metro Manila ang pamamahagi ng cash subsidy hanggang sa magtuloy-tuloy na po ito nationwide. Mauunang makakatanggap ang mga rehistradong tricycle drivers sa NCR dahil may listahan na hawak na ang mga LGU mula po sa kanilang tricycle regulatory boards. At maliban sa mga tricycle drivers, makakatanggap din ng ayuda ang mga driver ng jeep, taxi, TNVS at lahat ng iba pang apektado na pasok po doon sa tinatawag na individuals in crisis na klasifikasyon or classification ng AICS. Di ba tama? AICS. AICS po, or AICS AICS yan. program ng DSWD. Magmumula po yung pondo mula sa budget ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program ng DSWD at magsisimulang ipamahagi. March 17 po yung date. Next week pa talaga, no, Chiki? Pero sapat na po. Hindi pala sapat. Dahil para sa mga transport groups, mukhang hindi nga ito sasapat. Ang git po ni Ginoong Mar Valbuena, na presidente ng Grupong Manibela, mairaraos sila ng subsidy kahit kaunti, pero hanggang 2 araw lang, nakikita nilang gamit nila doon sa ibibigay na kahalaga. Dagdag pa nito, dagdag ni Piston President Modesto Floranda, sana daw ay tanggalin na din ang VAT kasabay ng excise tax. Alam nyo mga kapatid, tsaka Jovi, na medyo naniniwala ako dun sa yung 5,000 2 days lang. Hindi sapat. Oo, kasi nagpa-diesel ako, di ba, nung the other night. Mas ginto ngayon ng diesel diesel to mga to, di ba? Kasi Yes. jeep eh. Yeah. Nagpa-diesel ako the other night, ginastos ko po for around 40 plus liters, no? Hindi ko maalala kung ilang liters exactly. Yeah. Ano siya, 2,700. Hindi naman ako namamasahe, di ba? 2,700 for a little over half a liter po ng SUV. Hindi ako namamasahe. Tapos yun, maglalas sa akin yun, sana 2 weeks. Kasi, sana 2 weeks. Kasi ano lang naman po ako ilang kilometers lang to, BGC tsaka Mandaluyong. Isang tawid lang kung tutusin. Yes, 17 minutes. Sila namamasahe po, mga kapatid. As in, ano yan? Pumapasada Ronda na. yan, oo. Parang many times, ilang biyahe every day. So we feel for you, pero I think talagang wala naman talagang sasapat na halaga sa ngayon. Sa ngayon, oo. Sa ngayon, sa mga nararanasan natin. Lalo na po, at alam natin na next week, meron pang nakaambang na panibagong pagtataas. Oo. So parang ito nga, yung ibibigay is projected because of what's happening this week, di ba? Tapos parang next week, iba na naman ang sitwasyon. And alam naman natin at inanunsyo na po ng Meralco na baski mga kuryente po ay tataas na. At kagabi, a discussion with our editor na si Ed Linggao, syempre yung inflation effect because of itong mga rising prices ng fuel na nakaka-apekto sa mga deliveries, 'di ba? So tataas pati yung mga basic commodities. So parang ito na talaga, parang brace for impact ba tawag sa English noon. Basta wala namang paghahanda kahit na ano gawin yung pagtitipid, ganun po talaga. So pero parang mas konti yung impact sa atin. Yung mga tips about pagtitipid at saka yung maging mas prudent sa paggastos. I think yun lang yung pwede nating masabi sa ngayon kasi talagang lahat naman affected hindi lang po yung mga public transport groups ang affected dyan, hindi lang yung mga. Kaya ako na-feel ng konti yan kasi nag-tricycle kami kanina ni IC dyan sa from here pabalik sa condo, di ba? Kayo pala mauuna sa subsidy. Mauna yung mga tricycle. Kaya pala narinig ko lahat ng mga tricycle drivers kanina nakatsuning sa news kasi they wanna know the details about right. yung kung paano makukuha yung benepisyo na yun. So, malaking tulong daw yun sa kanila. Pero yun na nga, parang hanggang saan daw aabot.